Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang tatalakayin ko po ngayon, mga kapatid, itong terminolohiya na palagi nilang tinatapon sa mga Muslim. Itong tinatawag na pedophilia. Ano bang tinatawag na pedophilia? Nga ang pedophilia daw, ayon sa kanilang mga isyu na mahilig sa bata. So, pero tingnan natin ang Wikipedia, the most advanced and most well-known encyclopedia in internet na tinatawag na Wikipedia, the meaning of pedophilia. Sinabi dito, pedophilia is termed pedophilic disorder is the diagnostic and statistical manual of mental disorders. Meaning, kung ikaw ay tinatawag under pedophilia, you have a mental disorders. It continues, and manual defines it as a paraphilia in which adults or adolescents 16 years of age or older have intense and recurrent sexual urge towards and fantasies about prepubescent children. Meaning, prepubescent, tinignan ko ito sa dictionary, anong ibig sabihin ng prepubescent? Ang ibig sabihin, before puberty. Before puberty. Yung mga bata nga, bago dumating kanya ang menstruation, or sa lalaki naman sign of mga adulthood, yung mga balahibong tumutubo sa lalaki, ibig sabihin, before puberty. Kung mahilig sila nito, and fantasies, kaligayahan, mahilig sila sa mga bata, yung wala pang puberty, they have either acted or which caused them distress. The interpersonal difficulty, tinatawag na ito ay isang sakit na tinatawag na ICD-10. Ang ibig sabihin, Internal Classification of Disease, ICD-10. Itong klase na tao nga defines it as a sexual preference for children. Sexual preference. Mas gusto niya ang mga bata. Okay? Kailan ito lumabas? Okay? In popular usage, itong tinatawag na pedophilia ay lumabas lang ito in the late 20th century. So, ang tinatawag na pedophilia, ang lalaki, a man who mahilig sa bata. Ibig sabihin, makipag-sex ka sa mga bata. Tapos, pupunta ka naman ng ibang bata, magkahipag-sex lang ka sa mga bata, whether sa tamang paraan or sa maling paraan, up and down, ang meaning dito, under ka sa tinatawag na pedophilia. If this definition will be attributed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malayo po ito. Dahil si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nakipag-sex kang Aisha by his own, ibig sabihin yung carnal desire. Ang punto dito, na hindi siya mahilig sa mga bata. Bakit? Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he had 9 wives. 9 noibi yung asawa niya. Lahat ito ay mga matatanda, lahat ito ay mga balo, maliban lamang kay Aisha. At the previous Friday, I discussed na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-asawa siya sa edad na 25, si Khadija, nag-edad po siya ng 40. Nang ibig sabihin, may 15 anyos na diferensya ang kanilang edad. Okay? 25 years silang nagsasama, namatay si Khadija sa edad ng 65. For 25 years silang nagsasama, walang ibang babae, walang mistresses si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala siyang ibang kasintahan, wala siyang extra nga babae. For 25 years, si Khadija lang ang kanyang nag-iisang asawa. Ang edad sa pag-asawa niya, 40-year-old, 2 bisis pa nabalok. After namatay si Khadija, nag-asawa pangalawa si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pangalawa niyang asawa, ang nag-edad ng 55. 55-year-old.
ang pangalawang asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balo rin at may anak. So kung ito ay, titingnan natin, kung ito ay pedophilia, kalabanan ng biktima sa pedophile or pedophilia, ang mga biktima ay kawawa. Ang mga biktima ay kawawa. Kung totoo silang biktima, either malnourished, either nagkakasakit, HIV, or ano pang mga venereal diseases, kawawa siya. Pero kung if you will attribute to Aisha radhiyallahu anha, si Aisha radhiyallahu anha, if you trace all the history of women during the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam until today, na mga Muslim, there is no woman in a Muslim generation from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam until today like Aisha. She memorized a lot of hadith. During the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Aisha, lahat ng mga problema ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binibigay niya sa kanyang mga asawa. Isa dito nagbibigay ng solusyon, si Aisha. Siya ang counselor sa community, yung napatay na Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga tao ay pumupunta kay Aisha, humihingi ng payo, humihingi ng advice, o ano pang may instruction about the religion. And they ask about Aisha, the life of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong si Aisha ang asawa nga tinatawag nilang bata pa. Actually, sa hadith, binigay siya bilang asawa ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-edad siya ng 6 at na-consummated ang marriage sa nag-edad ng 9, si Aisha radhiyallahu anha. Sallallahu alaihi wasallam, the first approach nga ipaasawa niya or pakasalan niya si Aisha, he refused. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, second offer ni Abu Bakar, he accepted. He accepted the second offer of Abu Bakar. Now, kung titingnan natin si Aisha, siya ang the best counselor of all women during sa kapanahonan niya. Siya ang pinakamaraming hadith. More hadith siya, pinakamarami siyang hadith. Mas marami ang hadith niya nagmula kay Khadija, mas marami ang kay Maimuna, kang Hafsa, mas marami po si Aisha. Of all women, okay? Of all women, from Muhammad sallallahu alaihi wasallam until today, no one can compete the knowledge of Aisha radhiyallahu anha until today. So the issue, the medical issue, sabi nila, medical issue, kung ang babae daw ay maagang maasawa, and we agree also, ang babae, the early marriage, the child marriage, or early marriage of a lady, will cause sa pregnancy, makaproblema po sa pregnancy. Or physically, mayroon pong effect sa babae physically. Kung siya ay manganak. Pero sa awa ng Allah, this issue, hindi ito applicable to Aisha dahil sa awa ng Allah, si Aisha radhiyallahu anha, hindi nagkakaanak. Hindi nagkakaanak si Aisha radhiyallahu anha. Whatever we explain, ang mga non-Muslim, especially the Christians, sabi nila talagang pedophilia. Whatever we explain, from A to Z, they will not listen to us. So, me myself, I'm forced, I am obliged to quote their own Bible, to quote their own scholars. Okay? Scholars from the Jew and scholars from the Christians. Now, tingnan natin sa kanila. Kung titingnan natin ang lingwahe ng Biblia or lingwahe ng mga Hudyo at lingwahe ng Christians. Because you do not understand, you cannot accept the language of the Muslim, we go to their own language. Okay? Tanong, si Maria, nga mama or nanay ni Jesucristo. According to the encyclopedia, Catholic Encyclopedia, si Mary get married, naging esposa ni Joseph sa edad na 12 anyos. 12 anyos. Ang edad ni Joseph, according to the Encyclopedia Catholica, under the articles Saint Joseph, ang edad ni Joseph, 90. Ang asawa niya, 12. Anong tawag na? Pedophilia rin. Si Joseph pedophilia. Would the Christian, the priest, or the Roman Catholic, the Protestant will agree nga si Joseph pedophilia? Dahil 90 yung edad niya, ang asawa niya nga si Mary, according to the Catholic Encyclopedia, 12 ang edad.
We go another record. According to the scholars of the Hudyo scholars ng mga Hudyo, si Isaac, apo sa apo, meaning sabihin, grandfather of great-great-great-grandfather of Jesus Christ. Si Isaac. Okay? Si Isaac, ang tatay niya ay si Abraham. Ang asawa niya ay si Rebecca. Tanong, ano ang edad ni Rebecca na inasawa siya ni Isaac according to the scholars of the Bible? According to A.K.E. Rashi, a well-known respected Jewish scholar, sabi niya, I quote, Isaac's wife, Rebecca, mother of Jacob and Esau, according to calculation made by Rabbi Solomon Itzhak, sinabi niya, Rebecca was 3 years old when she married Isaac. 3 years old. 3 taon ang edad ni Rebecca yung nag-asawa siya kay Isaac. According to the record of the scholars of sa mga Hudyo. And they have verses in the Bible. They have verses in the Bible. They are quoting from Genesis 25 and 20. 25 Genesis 25, 20. And also in Genesis 23 verse 1, they make a computation, they make an analysis na ang edad po ni Rebecca ay 3-year-old sa Isaac. Anong edad ni Isaac dito? 37-year-old. 37-year-old. Nag-asawa ng 3-year-old. Ano ito? Mga kapatid, kayo mga Kristiyano, Protestante, Katolik, anong tawag nito? Nga isang 37 nag-asawa ng 3-year-old. Sinong nagsasabi nito? Marami pa. Bible commentary, si Rashi Bible commentary. Okay? Another. Maraming mga scholars dito nagsabi. John Boxtorf. Sabi ni si Johann Boxtorf, hindi Muslim, cites Rashi that Rebecca was 3-year-old when she married to Isaac. Isang scholar ito. Okay. Another scholars, Daniel Chanan, Matthew. He agree also, according to this, according to the record by Daniel Chanan, Matt, she was 3-year-old when he embraced her, the youngest legal age female can be married. So, nag-agree din siya na nag-marry daw ng 3-year-old si Rebecca. Okay? Ano ngayon, Adan? 2 minutes. Ano pa? Marami pa dito. I will comment. I will quote, commentary. According to Anglican priest Herbert Danby, Anglican priest Herbert Danby, in his book, Mishana, translated from the Hebrew, with introduction and a brief explanatory notes, it says, I will quote, it says that a girl of 3-year-old and one day, 3-year-old and one day, ang edad, could be betrothed, mapapaasawa, by the brother's husband, and he can have intercourse with her. Grabe ito. Anghilikan pa, nga pari ng mga anghilikan, nga pwede daw asawahin ang 3-year-old at 1 day old. According to the Anglican priest. Sa kanilang turo ito, mga Kristiyano ito. Bakit hindi ito nakikita na masama ito? Bakit nakita nila kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, when Prophet Muhammad married 9-year-old, nakita nila masama? Pero ang mga pare nagpapatunay na kahit isang araw pang isinilang ay pwede palang asawahin. Bakit? Kasi ang intercourse, mga kapatid, basta may manood dito ng mga bata, ang intercourse kasi hindi lang sa puwerta. Hindi lang. Kasi alam mo, ang bata, kahit bigyan mo siya ng ballpen, anong gagawin niya sa ballpen? Iduro mo nga yung ballpen sa bunganga ng bata, anong gagawin? Pagkuha ka ng kahoy, iduduro mo sa bunganga ng bata, yung 1 day old, anong gagawin? Yung, hindi ko lang bagitin, yung sa lalaki, iduro niya sa bata, anong gagawin? According sa pare, ang hilikan na Kristiyano, pwede rin nang i-intercourse ang isang araw pa ng edad. Sino nagsabi dito? Si Anglican priest Herbert Danby in his book, in the book, the Mishana,
translated from the Hebrew with an introduction of the brief explanatory notes. Oh, hindi pa. Ang dami dito. Mga Christian scholars, nagpapatunay. Later on, I will quote mga Christian mismo nga makilala. Kristiyano sa West, sa Amerika or sa Inglaterra, nag-asawa. Bata, 6-year-old, 7-year-old, inasawa nila. Tingnan natin. Sino pa? Nagpapatunay na pwede pala asawahin, Edward Henry. Makilala ito mga tao. Ha? Sinabi daw, Orthodox Judaism, sabi niya, Orthodox Judaism has a very permissive attitude towards sexual deviance. For example, quoted dito isang sa Sanhedrin 55b, it is permitted to have sexual intercourse with a girl 3 years and 1 day old. Nagpapatunay si Edward din, nga mga Hudyo daw, ganito. Professor Joshua A. Fogel, nagpapatunay din na ang mga Hudyo daw, 3-year-old lang, pwede nang gagamitin ang bata. At 1 day old, pwede. Ang dami dito ang nagpapatunay. Mga pangalan dito sa mga scholars, Christian scholars, ang Jewish scholars, na pwede na daw i-intercourse ang 3-year-old at 1 day old na bata. Okay. Tingnan natin dito, sino bang mga Kristiyano nga bata pa nag-asawa na? Si Saint Augustine. Kilala niyo si Saint Augustine? Santo Agustin. Santo na mga Katoliko. Nag-asawa in 350 AD. Anong edad sa kanyang inaasawa na bata? 10-year-old. I-research nga ninyo, Katoliko, mga pare, i-research ninyo, yung santos ninyo, nga Saint Augustine, 350 AD, nag-asawa, 10-year-old. Henry VIII, in 15th century AD, he married 6-year-old. Henry VIII sa England, taga-England, ang asawa niya, 6-year-old. King Richard II sa England, okay? In 14th century, 1400 AD. Inasawa niya, he married 7-year-old babae. 7-year-old. Okay? Another, ang dami dito. Mga Kristiyano, mga hari, mga kilala, na nag-asawa ng 6-year-old, 7-year-old. Wala siyang nakitang masama. Wala siyang makitang masama. Kay Prophet Muhammad SAW, he married 6 at he consummated the marriage at 9, Aisha, ang laking masama nakikita nila. But their own backyard, mga Kristiyano, ay nag-asawa pa, hari pa ng England, 6-year-old, masama sila. At, inshallah, kung mayroon pang panahon, sa Bible, grabe ang Bible. In Numbers 31, verse 17, Numbers 31, verse 17, ang grabe ito, walang edad. Walang edad. Basahin ko, Walang edad. Gamitin ninyo. Numbers, tingnan natin, may oras pa. Okay. Numbers 31, Bible. Kanina, history ang binabasa ko, encyclopedia, Wikipedia. Bible ngayon, papatunayan ko, ano in edad, pwede nang asawahin ang bata. Walang edad. Walang edad. Basta lang babae, pwede na asawahin. O, tingnan natin, Biblia ito. Tingnan ito mga pastor, mga pare, bumubula yung labi ninyo against the Muslim. Tingnan your own Bible. Bible, Numbers 31, verse 17 and 18. Ano ba? Numbers 31. Verse 31, verse 17, 18. It says, ngayon nga ay patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki. Patayin ninyo ang lahat ng mga batang lalaki. At patayin ninyo ang bawat babae na nasipingan ng lalaki. Ngunit, ang lahat ng batang babae na hindi pa nasipingan ng lalaki ay buhay ninyo upang mapasain nyo. In English, tingnan mo wala na masyadong sexual connotation in English. Has very sexual, categorical sexual connotation. Now, therefore, kill every male among the little ones,
and kill every woman that hath known man by lying with him. But all the women children that have not known a man and lying with him, keep alive for yourselves. Keep alive for yourselves. In other translation, keep virgins for yourselves. In other translation, young girl, sinasabi pa in Harvey translation, the young girls who are virgin, keep them for yourselves. Imagine, ang mga babae daw nga nakasiping na ng lalaki, patayin. Paano malalaman nakasiping ng lalaki? Ang babae, tikman mo, pagwangwang na, tigok, patay. Pag masikip na, ito ay, sinabi dito, batang babae. Hindi dito sinasabi, dalagang babae, batang babae, walang edad. Your Bible, ladies and gentlemen, the Bible mentioned, walang edad, batang babae. Ang batang babae, keep them for yourselves who are virgin. Maybe, one day, 1 week, 1 month, 1 year, batang babae yun. Ha? Batang babae. Pero nag-edad ng 15, batang babae. 20, batang babae. Ay hindi. Babae, young girls. Sinasabi sa Biblia, young girls, virgin for yourselves. Numbers 31, verse 17 and 18. Keep them for yourselves. Matindi ito. Gagamitin ninyo ang batang babae. Patayin ninyo ang wangwang. Bubuhayin ninyo ang masakit dito, virgin women. And you have not found this, what is wrong in the Bible? Walang mali ang Biblia. Whereas Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-asawa ng 9-year-old, puberty, nagmi-menstruate na, ay masama. Whereas in the Christian history, the record from the Bible, no age at all. Gagamitin ninyo ang babae, basta magustuhan ninyo. Pag virgin, patayin. This is from the Bible. So ladies and gentlemen, kayo mga pari, mga pastor, okay, dipinsahan ninyo. Bakit ang inyong mga, binabasa ko dito, mga scholars, nagpapatunay, kahit sa Biblia, si Isaac, 37-year-old, nag-asawa. Ang asawa ni Isaac, 3-year-old. Si Mama Mary, 12-year-old. Ang husband niya, si Jose, 90. Saan mabasa? Catholic Encyclopedia. Catholic Encyclopedia under the Anticle Saint Joseph. Tingnan nyo, si Mary, nag-asawa siya, 12 anyos, si Jose, 90. Wala silang nakitang masama. Ha? Si Isaac, according to the Bible scholars, quoting upon the analysis of the Bible, si Isaac, 3-year-old ang babae nga si Rebecca, asawa niya. 3-year-old. Si Isaac, 37-year-old. Wala silang nakitang masama in the Bible. Whereas sa Muslim, bakit merong silang nakikita? Ito ay nagpapatunay na lang kayong mga pastor, mga pari, mga bulag kayo, at mga bingi kayo sa katotohanan dahil nakikita nyo ang mga gawain ng mga Muslim, sarili nyong aklat, sarili nyong Biblia, sarili nyong history, hindi nyo nakikita. So, dito lang ako magtapos at nainis talaga ako itong mga pastor. I hope I make them, inshallah, to debate with this issue, whether mali ang pag-asawa ng bata. Of course, our tradition and our culture is mali today. Because culture changes. Okay? So, sa unang panahon, kailan ba pwedeng asawahin ang bata? Sa edad? Ngayon sa edad na, 21, 22, basing sa edad. In the early times, hindi basihan sa edad ang pag-asawa. Basihan ang puberty. Ang ibig sabihin, pag ang babae ay nag-menstruate na, ay pwede na siyang pakasalan. Sa madaling sabi, pag umuulan na, basa ng lupa, pwede ka na magtanim. Ito ang sa unang mga panahunan. Ngayon, age na. Ha? In fact, in 1983, ang Roman Catholic nagpapatunay at sumang-ayon na pwedeng kakasalin ang 12-year-old na babae. The Roman Catholic in 1983. Okay? Mayroon silang batas na ganito. At mga kapatid, alhamdulillah, so I will repeat, Isaac was 3-year-old, si Rebecca ang asawa niya. Si Maria, according to the encyclopedia, 12-year-old. Ang asawa niya, mister niya ay 90, si Joseph. Dito lang ako magtapos. Sana magising itong tulog at mga bulag kong mga katunggali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.